mga katropa, so magandang gabi sa inyo, umaga, tanghali, tapos hapon sa mga ngayon pa lang nanonood ng aking video. So, about this video is about kay Lazada at kay Shopee. So, Shopee po kasi ang magiging topic natin for today. So, sa mga gusto mag-online selling, makinig kayo at manood. Ito na yun. First is Shopee. So, sa Shopee, 0% commission. Shipping fee paid by the buyer, syempre. Pero, tama ang weight and yung size. So, kailangan tama yung lahat. At hindi tayo pwedeng magkulang o sumobra dyan sa ating mga weight or size na lalagay. So, lifetime is times height equals 3,500. Yan po ang lalabas na weight or depende kung mataas yung actual weight natin. Then, si Shopee kasi, once na may order ka na, ipipick up yan ng courier, kung ano yung courier na naka-assign sa'yo. Example is JNT. So, pipick upan ka ni JNT and i-deliver yan ni JNT sa'yo customer. So, gano'n yung mga processing. Pag kay Lazada naman, so Lazada platform is 0% commission, shipping fee paid by buyers also, and seller name to bank name. So, hindi ka pwede maglagay ng ibang bank account sa ating pag hiningi yung bank account tayo. Kailangan name mo and bank account mo. Nakapangalan sa'yo as a seller. And so far, wala akong nakikita ang way na mayroon silang mga fees. Wala pa silang nililist na fees para sa akin. And once na may order ka na kay Lazada, ida-drop off mo siya sa nearest branch partner stores ng Lazada. Drop off. So, once na isa-search mo lang yun doon sa kanilang website, nalabas yung kung saan malapit yung mga drop off. And nali-scan yung parcel mo para ma-deliver. So, mas mabilis yun. So, pag mapit ka na ng 20 plus na orders, meron ka ng pick-up team na pupunta sa'yo para i-pick up yung item mo. So, 1 to 19 orders, wala pa yan. Kailangan mo i-drop off yung mga parcels. And so far, wala akong naging problema ngayon kay Lazada dahil mabilis ang kanilang drop off. Once na din-drop off po siya kinabukas na delivered na siya kay customer. So, yan, bravo tayo din kay Lazada. Hindi kagaya sa ibang kagaya ng Shopee, waiting sila ng 3 to 5 days bago mag-deliver yung kanilang item. So, parang yun. So, sana naiintindihan nyo. So, pareho naman silang maganda gamitin as online selling. Pareho silang magaling gamitin. So, may pagkakaiba lang sila when it comes to picking parcels. So, si Shopee may courier, na courier lang pipick up, sila sana merong drop off. So, drop points ang mangyayari. So, magkakaroon ka ng ikaw yung magdadala ng parcel mo doon sa mga drop off points. So, sa mga gustong online selling kay Lazada, medyo mahababang pasensya tayo sa mga drop off partner stores natin kasi iba sira lagi yung scanning. So, yun yung naging problema ko before and sana hindi naman maging problema so far. And sa Shopee, so, pinaka-easy way paano ka mag-selling. So, kahit sino pwede maging seller on Shopee, syempre. So, two platforms pwede nyo pakinabangan yan as a lifetime income and supplier na lang po. So far, sana natindihan nyo yung video. Kung yung gusto nyo naman, like naman dyan and subscribe sa aking channel. And para naman ma-update kayo sa aking mga bagong videos, just hit the notification bell. So, yun lang. Salamat sa yung oras na nilaan dito sa video. So, sana nakatulong ako. At kung may kulang sa aking mga nasabi in this video, comment below para mapaliwanag ko in the next video.